Bilyon-bilyon ang tao sa mundo. Araw-araw, pataas ng pataas ang populasyon dito sa ating bansa, ang bansang Pilipinas. Isa sa naging epekto nito ang kahirapan. Marami sa ating kapwa Pilipino ang hindi nabigyan ng pagkakataon na mamuhay ng maginhawa. Kaya lungkot lang isipin na merong ibang tao ang natutulog lamang sa kalsada. Hindi man lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Ang iba ay umaasa lamang sa bigay ng iba. Paano ba natin mawawakasan ang trahedya ng kahirapan? Ang swerte ng ilan sa atin dahil nabibili natin ang ating mga pangangailangan. Samantala, ang iba sa atin kahit butil ng bigas, wala. Maswerte ka kung ikaw ay nakakain sa mga mamahaling kakainan at ikaw ay nakakatikim ng mga masasarap na pagkain dahil ang iba sa atin ay kumukulo ang tiyan dahil sa gutom na kanilang nararanasan. Maswerte ka kung nabibili mo ang lahat ng iyong gusto dahil ang iba gustuhin man nilang bilhin ang mga gusto nila ngunit wala silang magawa dahil di nila kaya. Habang ikaw ay nagpapaganda, ang iba ay nalulungkot dahil sa hirap na kanilang nadama. Ang swerte ng ibang bata dahil naranasan nila ang makapaglaro sa ganitong palaruan habang ang ibang bata ay nasa lansangan namumulot ng basura. Bakit ba hindi na lang pantay ang mundo? Bakit dapat meron pang naghihirap na tao? Ngayon ay ating alamin paano ba natin makakamit ang kaginawaan sa buhay upang tayong lahat ay maging pantay-pantay. Sa One Oasis Condominium, dito nakilala namin si Christian Sara, 25 taong gulang. Oo, bata pa lang si Christian, ngunit naipanalo na niya ang trahedya ng kahirapan. Oo, syempre. Nanggaling din kami sa mahirap na buhay kaya pumayag ako pag-amulan. Syempre, nagtrabaho ako, nag-ipon para may ipunan. Ano nga ba ang maipapayo ni Christian sa kapwa niya Pilipino na nangangarap na makamtan ang kaginawaan sa buhay? Payo ko lang sa mga kapwa kong Pilipino ay maging sipag at maligtayin sa anumang bagay. Dahil balang araw, lahat ng pinaghirapan niyo ay meron din. Sana sa pamamagitan ng kwento ng buhay ni Christian, ito ay magsisilbi nating inspirasyon at lagi nating tatandaan na ang kahirapan ay may hangganan. Kung tayo lamang ay magsisipag at hindi sumusuko sa buhay, ang trahedya ng kahirapan ay ating mawawakasan.